Ayon sa ACG o sa Anti-Cybercrime Group, some online loan scams funded by Chinese. Pag-usapan natin. Pero bago po ang lahat, gusto ko po munang humingi at makiusap sa inyo. Nakikiusap na ako. Na please subscribe po sa mga newbies po, sa mga legit at loyal subscribers ko po. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking channel. At pakihit nyo na po yung like. Tapos share nyo na rin yung videos natin at saka yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. Okay. Ayon sa PNP, Anti-Cybercrime Group, yung sa balita ng Philstar Global, ayan. Manila, Philippines, some financiers of online lending scams are Chinese operating from abroad, according to an official of the Police Anti-Cybercrime Group, ACG. Linawin ko lang galing po ito sa balita, hindi po sa akin. At saka ito pong balitang ito is last year pa. Medyo binabalikan ko lang dahil nung time na sinabi po ito ng ECG, yun yung time na nagkaroon ng mass filing ang mga OLA victims nung last year yan, June 22, 2023. Kasama po akong lumahok doon sa kaganapan ng mass filing. Kasama po ako. Pakita ko muna sa inyo para makasabihin nyo, hindi ako nagsabi na to, ayan. Kasama ako dyan. Sa balita rin ako. Naka-blurred nga lang yung muka. So yun, karamihan sa mga financiers nila ay wala sa Pilipinas. Most of the financiers are not in the Philippines. Ayon kay Colonel Armel Gongona, ACG Deputy Director for Administration, told reporters in an interview. So ito, the ACG also found out the people who are funding these online lending firms are large groups of Chinese who employ Filipinos to their illicit activities. At least 50 people who have fallen victim to the threats and intimidation by the scammers on Thursday asked President Marcos and the Philippine National Police for assistance. Those who are involved in the scam who were arrested were hired by the financiers to act as supervisor or caretakers of their online lending firms. Gongona said identifying people involved in the scam has been a challenge as they use fictitious accounts on social media platforms. To those who are arrested locally can immediately hire lawyers, he added. To avoid being victims of online lending, Gongona said identifying people involved in the scam has been a challenge as they use fictitious accounts on social media platforms. To avoid victim of online lending firms, Gongona urged the public not to entertain loan offers through social media. Online lending apps entice people to secure loans with the offer of low interest rates. The victims are unaware that their personal information, such as phone contacts and addresses, are obtained once they click on a link provided by the scammers. If they fail to pay their loans on time, the victims receive threatening messages on their cell phones and their social media accounts. Ayun. Okay, linawin natin yun. Tagalogin natin mga sinabi. Kasi nga, ito rin po yung pinaliwanag sa amin ni Colonel Gongongan na nung last year nga na kaya sila nahihirapang hulihin yung mga talagang big boss na mga yan, na mga OLA, is nasa ibang bansa nga raw po ang mga nagpopondo ng mga pinapapautang nila dito sa mga online lending apps. Kaya ang mahuhuli lang po rito ay mga Pilipino na kung saan ginagawa nila mga caretaker o mga manager o supervisor na kung saan kapag nahuli ang mga Pilipino, pwede agad silang makakuha ng abogado para makapagpiyansa o magkaroon ng depensa sa kanilang kaso na isasampa ng Anti-Cybercrime Group at ng mga biktima ng mga OLA na ito. So yun, kasi nga nagbibigay na rin sila ng mga pabala at mga paalala na kung saan huwag nyo na lang i-entertain yung mga kahina-hina lang mga online lending apps na nag-aalok sa inyo. Katulad nito, may mga OLA na legal nga, sasabihin natin SEC registered, pero karamihan is gumagawa ng mga illegal activities, mga illicit activities na kung saan is mas more on harassments at mas debt shaming at kung ano ng mga unfair debt collection practices ang ginagawa. Papahiram sila ng maliit na halaga hanggang sa palakihin nila yung utang natin sa malaking interest at gagawa sila ng mga kung ano-anong kabulastugan doon sa mga nanghihiram.
Kaya nga, yung mga nahuhuli rito, totoo lang, hindi naman talaga yan ang mga boss o mga talagang may hawak, mga pinapaano lang. Kaya kahit may mahuling Chinese na nasa leading companies, either foreigner, hindi po rin sila dyan eh. Kumbaga, caretaker lang yung mga yan. Mga nagmamasid lang yan. Ngayon, ang hirap din kasi para sa atin na masugpo ito dahil nga karamihan talaga diyan is mga hindi nagbibigay ng tamang address. Isa pa 'yon. Kaya kung makakaranas kayo ng harassments is better na makuha natin yung mga link o yung mga IP address ng mga nagpo-post sa atin. Kunwari ako, naipost ako. Kung makakakuha ako ng link nila o ng IP address nila, mas malaki yung chance na mahanap kung saan talaga nag-ooperate yung mga OLA na yan. Doon sila gagawa ng paraan. At ang problema din kasi pag na-raid, yung biktima hindi na rin po nagpa-follow up. Minsan, kapag naka-raid, kung ano yung OLA na yan, kung ano yung na-raid nila, minsan hindi na bumabalik. Kaya minsan kumbaga parang nakakalaya na lang sila, nagpapiyansa lang. Yun lang po ginagawa nila. Kaya, kahit ako minsan naranasan ko na yung nahuli yung kumpanya pinapasukan ko, pero hindi mo kami nakulong ng matagal. Saglit lang yung mga isang araw lang, ganyan lang, pagpapiyansa na okay na yun, laya na ulit. Tapos ito nga, ingatan kayo na kumukuha nga lang talaga sila ng mga impormasyon sa atin sa cellphone at yung mga address. Kaya nga nagli-link sila na yung mga click-click na link na i-allow natin. Sinabi rin niya yun ni Colonel Gongona last year sa amin na huwag kayong basta allowed ng allowed kung nasa mga online lending apps sa mga utangan natin. Maging mapanuri po tayo. And then last year nga, share ko na rin, dagdag ko na rin dito, yung kaganapan na yun na i-live ko naman kanina, na talagang grabe yung aking experience doon. Talagang hanggang ngayon doon nakapagbubuo, sana nga maulit eh. Kaso yung iba marang kampante na sumali sa mga groups sa mga OLA victims community, hindi na nagre-report, no? Sayang nga, yung kung natuloy lang yung last March, yung March ba yun, yung before Holy Week, kung natuloy yun, siguro sana maganda, marami pa. Kaya nga yan nagiging dahilan kung bakit nawawala yung ibang OLA, kung bakit nare-revoke dahil sa dami nagre-reklamo sa kanila. At yan ang pinakamainam, lagi. Pero yun yung 50 people kami pumunta ron. O siyempre, nabulabog ang PNP doon sa ginawa namin biglang mass filing sa dami ng tao. Kaya siguro na kapag-action kagad sila doon sa muka-muka, di ba? Kung bakit yung dahilan, ba na-revoke sila dahil sa dami na reklamo ng mga last na mga OLA victims na sumama sa mass filing. Sayang mga kadyani, no? Sana nakapagbigay ako sa inyo ng ganitong klase ng informasyon. Dito po sa ating channel, alam niyo naman, binibigyan ko kayo ng awareness, hindi lang para sa pag-uutang ninyo. Kung gusto niyo mangutang at mag-review, kay Ate Red kayo punta, kay Team Marcos, kay Sir Pat Quinto. Yan, mga legit. Pero sa aming mga OLA victim defenders, pwede rin si Sir Marcos, yan. Biktima rin siya, si Mark Lifestyle, yan. Puntahan nyo yan. Nakakapagbigay ng payo rin sa inyo, bukod sa akin. Si Boss Rai, isa rin yan. Alam ko, lending collector siya. Pero, siyempre, alam niya, mas tumutulong siya sa mga OLA victims. Yun ang mga puntahan yung mga channel na kung saan pwede kong sabihin na panuorin nyo kung gusto nyo talaga ng mga legit na mga reviews sa Ate Red, Team Marcos, tsaka si Pat Quinto. Yan. Sa mga OLA victim defender, si Mark Lifestyle, si Boss Rai, pwede rin ako. Baka makatulong din sa. Pero tandaan nyo ha, walang hindi natatapos sa pagsubok sa atin. Yung mga OLA harassment na yan, may hangganan po yan. Natatapos din po yan. Hindi po yan panghabang buhay. At ito po muli ang new lingkod, Johnny, ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.